Guys, another video again. So, ang pag-uusapan natin, yung parang sinabi ko nung last, na karma before this video ko na to. And additional, naalala nyo yung kwento ko din sa video na yun meron ako nakasalamuhan na ale at sinabi sa akin na hindi yun ang batayan dito sa mundo. Kung sino ka, lalo sa Diyos. At isang mayaman na ali yun. So, siya pa mismo na mayaman na tao. Siya pa mismo ang nagsabi. Kaya deserve niya. Deserve niya yung blessings na dumadating sa kanya. Kaya, dapat alam mo talaga ang tama at mali. So, malala nyo din yung sinabi kong dapat ibang tao ang magsabi na mabait ka. Well, I'm wrong. Minsan, kailangan din nating i-appreciate yung sarili natin. Yung in a way na, wow, self. Na kahit naranasan mo to sa ibang tao, yung kasamahan, yung gusto ka nilang i-drag na maging katulad nila, yung i-accept lang nila ikaw kung maging katulad ka din nila or makakalimutan mo yung sarili mo. Dahil sa proof na mabait ka na tao din, inaalaw mo sila na ganunin ka, tatahimik ka. Or dahil sa akala mo, gusto mong makita mo nila, gusto mong makita nila na mabait ka, mananahimik ka, or iba din naman yung ibig sabihin ng isang katahimikan. Kundi nakikita mo na sila, wala kang masabi, kasi isipin mo na lang, kung ikukorek ko kaya to or pagsasabihan ko, papapakikinggan niya ako, or igagaslight niya ako, or susumbatan pa ako. Yung mga tao, isusumbat pa sa'yo na mabait ka. Na imbis na concern yung ibibigay mo kasi pinagsabihan mong taong yun, iba yung pagkakaintindi. Yun ang tao ngayon eh. Iba ang pagkakaintindi sa concern na i-correct mo yung tao para iayos yung sarili niya kasi baka dumating yung panahon na siya din ang sisira sa sarili niya. Nangyayari na actually ngayon yun. Yung sila na mismo ang sumisira sa kanilang sarili, kaya mas magandang tumahimik ka para makita nila. Yung sila mismong magpahiya sa sarili nila para makita nila yung maling pagkakamali nila kung paano sila mag-isip, magsalita, at sa gawa. Pero yan, balik tayo. Kailangan din nating i-appreciate yung sarili natin kahit sa sarili lang natin sabihin. Huwag nang i-broadcast sa iba. Kasi alam mo naman ang tao ngayon, iba ang sasabihin doon. So, be proud if kaya mong sabihin na mabait ka sa ibang tao, na meron ka ng confidence and courage na yan. Basta alam mo talaga ang sarili mo na hindi mo lang ginagamit ang word na, ay mabait pala ko, alam mo, ganito, ganyan. Kasi baka, minsan kasi ginagamit ng tao yun eh, para pakinggan ng tao. Kasi, ang hinahanap ng tao ngayon is yung kabaitan na sinasabi nila. Kasi lahat ng nararanasan ng tao sa isa't isa ay kapaitan ng buhay. Yung alam mo na magtatanong ka lang, parang ang sagot is iba, pabalang. Kaya masasabi mo lang, masama bang magtanong? Ba't ganito yung binigay ng taong to? Yung response niya. Kaya ingat-ingat po tayo. Lalo yung pinagtanungan mo, isang guard or isang pulis, eh, trabaho nila yung sumagot ng tanong eh. Mas maganda pa yung ale na pinagtanungan mo, sinagot ka ng tama. Wala pang pinag-aralan yun. Mostly, yung may pinag-aralan kung nag-ask ka ng question, magtatanong ka sa kanila ng direction, kung papaano to, kung etc. Ang sasagot sa'yo, imbis na tulungan ka, bitterness. Kaya kailangan talaga natin ang Diyos sa buhay natin. Kasi pag wala ang Diyos sa buhay natin, bitterness lang talaga ang dito. Kasi gawa din yun eh. Yung bitterness yung sinabi mo sa nagtatanong na tao. So, ayan. I-appreciate mo na at least ganito ka palang tao. Nakilala mo ang sarili mo. Isang paraan yun para alam mo ang sarili mo. Huwag mong i-appreciate ang sarili mo kasi yun ang mostly na binabrag pa nila.
Pinagyayabang pa nila na gumawa silang masama sa kapwa nila, lalo sa mga friends nila, kakilala nila. Weird ang tao ngayon. Kasamaan ang pinagyayabang. Balik tayo sa may binanggit din akong pera doon. Tignan mo nga yung Ali na pinagtanungan ko. Mayaman siya pero hindi yun ang pinagyabang niya, kundi ugali. Karapat dapat lang naman na ang ipagyabang ng tao is kung sino sila sa ugali. Kasi yun ang pagkatao nila. Yun ang pangalan nila. Yun ang pangalan din nila sa katotohanan. Kasi katotohanan naman na ganun silang tao. Katotohanan din naman na binudcast or pinagyabang ng ibang tao na masama sila. Kasi alam nila. Pero, may lie kasi doon. Ang lie na yun is akala nila normal lang yung pagiging masama sa kapwa nila. At andyan lang sila. Ini-spread pa ang kasamaan nila. Yang lies nila. Na sila pa mismo pumupunta doon. Kaya magandang manahimik na lang para sila mismo ang mag-prove kung sino sila. At doon mo rin, so balik tayo ulit sa pag-appreciate ng sarili, at doon mo rin mapapatunayan na dahil sa pag-appreciate mo sa sarili mo, magre-realize ka na basta alam ko yung sarili ko na ganito, ganyan. Kung may dumating sa buhay ko ng mga tao na aabusuhin ko, kailangan ko nang mag-stand up para ipagtanggol yung sarili ko. Kasi minsan, dahil sa mananahimik ka, tapos alam mo na mabait ka, hindi kasi alam nyo, yung quotes natin is, noon na silent means yes, yun lagi ang nasa isip nila. Sa tingin ko, kaya yung mga tahimik na tao dyan, laging inaabuso ng ibang tao kasi silent means yes, hindi na ngayon. Silent means ang dami ng meaning yun. Ako na tao isa doon sa tahimik. Yes, silence means yes, sometimes, pero silent means observation. Kung anong pinakita mo sa harapan ko kung sino ka, kasi observation nga, mananahimik na lang ako. Minsan, dahil doon nagre-reflect ka, yun ang kinagandahan no, nung pag-o-observe mo, magre-reflect ka na, tao nga naman sana God, kaming mga tao, ay maisip yung mga gawa naming masama, ay baguhin na. Katulad nitong nasa harapan ko, Kasi minsan, dahil sa meron ata akong ginawa na content noon, na harap-harapan pa talaga, harap-harapan, na nagsha-shoplift. Parang akala niya hindi ko nakikita dahil tahimik ako. Yung mata ko nakatutok sa ginagawa niya. Nakita ko yung paano niya sinuksok yung item sa loob ng shirt niya na nakatakin sa pantalon. Kasi parang nag-side siya kasi nandito ako, kunwari andito ako, hinaharap ko siya. Tapos tumalikod siya sa akin konti. Kunwari may kinakalikot. Nakita pa rin naman. Masasabi mo na lang yun. A part of praying also. Yung part na yun na hindi ko siya sinita kasi of course, ewan ko ba, ayaw ko mapahiya yung taong yun or wala rin akong courage and confidence para i-correct yung taong yun. Kahit may courage and confidence ako magbenta sa tao. Kasi ako mismo ang nagbabantay sa store ko dati. Ako din nag-sell stock. Kasi ang tao ngayon gusto ng yung i-recommend mo yung product na to kung paano gamitin, lalo pag cosmetics or isang bagay na hindi maintindihan. May mga ginagamit tayo sa hair na iba-iba ang gamit or damit kung paano i-fashion. So, gustong-gusto ng mga tao yun, yung recommendation na sasabi nila. At idadagdag ko to, kung
And yan, wait lang pala. At ang pasasalamat ko din sa healing na nangyari is nakuha ko yung confidence and courage na kahit na-try ko na rin yung kasi dati kung may tao na naglalakad tapos binasura niya yung kalat ng plastic nung or cellophane nung pagkain, yung mga cookies or yung cupcakes, nananahimik lang ako. Pero may time na pakipulot po yung yung tinapon niyo. Hindi po yan maganda. Nasubukan ko na pong sabihin yun sa isang tao. So, ganun pala yung confidence and courage. Wow! Kahit hindi ko iisipin na kailangan kong sabihin na correct yung taong yun, kusang lumalabas sa bibig, kahit wala pa sa utak. Promise. Yung confidence and courage. So, yan ang isang pasasalamat ko sa experience ko sa healing. And additional, kung natatakot kang lumaki yung ulo, kasi yun ang kinakatakutan natin, kung umayos yung self-esteem natin, basta alam mo ang tama at mali. Alam mo kung sino ka. Kaya yung iba, pag nakuha nila ang self-confidence, courage, self-esteem na yan, parang nagiging katulad mo yung ibang tao na kinakatakutan mo. Basta, alam mo kung sino ka. Alam mo ang tama at mali. Alam mo mag-reflect. Alam mo mag-accept. Alam mo mag-repent. Mga sinabi ko din kung paano i-humbleize or ibaba ang pride and ego. Andyan pa rin ang self-confidence, and courage, and self-esteem. Tignan mo nga yung Ali na kwento ko. Mabait siya pero mayaman siya. Ibig sabihin nun, more blessed siya. Yun ang isang evidence. Hindi ko lang gawa-gawa yun. Meron talaga yung mga taong kusang the right person will always come with you, na sinasabi nila, tama sila. Yung kusa silang magkukwento ng buhay nila sa'yo. Yung biglang gagawa ng paraan para mapansin mo na may unang topic, pero biglang pagkaupo nyo at biglang nag-uusap, biglang personal life na. Parang testimonial life. Napunta sa testimonial life. Lalo pag inad mo ang Diyos, ipapalabas din nila yung kwento nila kung paano nila nakilala ang Diyos sa buhay nila. So, yan ang proof na kailangan talaga natin ang Diyos sa buhay natin. Now, pag-uusapan natin, so huwag niyong kalimutan yun kung natatakot kayong lumaki ang ulo niyo. Dahil sa pera na yan at pag-uugali. Basta alam niyo ang sarili niyo at alam niyo ang tama at mali. Huwag niyong kakalimutan yung tama at mali. Kasi meron talaga yung nakakarinig ka, nakakakita ka, pero bulag-bulagan ka at bingi-bingihan ka. Manggagaling yan sa utak. Kasi nakakunik ang utak sa mata, nakakunik ang utak sa tainga. Kung hindi gumagana yung utak, bulag-bulagan ka at bingi-bingihan ka talaga. Ipapakalimot niya kung ano ang tama at mali. Kahit parang idadoubt yung sitwasyon, idadoubt ka niya kung yung ginawa mo is tama ba o mali. Panindigan mo yan para hindi mo rin makalimutan ang sarili mo. Panindigan mo na alam mo ang tama at mali. Kasi yan din ang panghahawakan ng evil spirit para panghawakan sa utak mo. Kasi utak magsisimula ang pride at ego. Yan ang panghahawakan nila para wala ka sa landas ng tama, ng katotohanan. So yan, punta na tayo sa karma. Ito naman yung sinasabi natin, kung may ginawa ka masama, babalik sa'yo ng 10 beses. Tama po. Pero may ibang meaning pa ng karma na yan. Yang karma na yan is, alam nyo ba yung lagi tayo nag-iisip ng masama? Nagsasalita ng hindi maganda at gumagawa ng hindi maganda? Isang part din ng karma yun. Kasi bitterness nga yung nasa isip mo. Yung energy mo. Yung parang pakiramdam mo walang magandang nangyayari sa buhay mo. Isa yun sa mga natural sins na pinasa ng mga magulang, mga ancestrals natin sa atin. Na laging ginagawa din kasi ng mga parents natin or paligid natin
na parang ini-embossed, yung sinasharpen. Kasi dahil sa natural sin na yan, nasa system na natin, kahit ang Diyos, si Jesus Christ ay na-crucified para sa sins natin, andun pa rin yung sins, kailangan pa rin nating i-repent para totally nawala talaga sa crucifixion, nung part na na-crucified si Jesus Christ, para ma-wash out yung sins. Yan, words. Malinisan na sinasabi nila. Yung kailangan mong i-accept na makasalanan kang tao, mag-reflect kung anong mga yun, kahit mga simple at maliliit, then i-repent. Pag hindi, lagi kang makukrucify sa cross na yon, yung bitterness. Kasi may kaakilap na karma kung bakit na-crucify si Jesus Christ. Kailangan mo ding ma-crucify para talagang malinisan yang. Kaya yung healing na nangyari sa akin, crucifixion din yun. Dumaan ako sa bitterness, sa persecution ng mga tao, kahit sa sarili ko. Kasi minsan, i-persecute mo din yung sarili mo na, yan kasi, ganito, ganyan, tignan mo yung consequences. Hindi mo rin kasi tinitignan. Akala mo naman kasi, yun din ang sinasabi ng tao, di ba? Hanggang matutunan mong i-accept yung mga pangyayaring yun, yung mga kasalanan mo, at humingi ng tawad sa Diyos. Nawala ka na sa crucifixion na yun. Naging positive na lahat. Eternal life na sinasabi na yung ano ba yan? Yung happiness, yung positivity, yung love, yung life is eternal din. Ano yung isang tawag kasi doon is unconditional happiness yan. Unconditional. Kahit may sadness, babalik ka pa rin sa peace and is dito. Kasi, nakalimutan ko yung word. Dahil sa pagkaka-crucifixion mo na yun, lahat ng naranasan mo sa part na yun is, nakawala ka, yan. Mapupunta ka dun sa unconditional freedom, unconditional happiness, unconditional real life. Yung lahat na lang na nakikita mo. Maganda na sina butterfly and rainbow. Ang mahirap lang dun is yung crucifixion part. Yun, kaya bakit na-crucified din si Jesus Christ. Yun ang hindi nila na-explain. Na ipapasa ni Jesus Christ yung crucifixion sa atin para makuha natin yung eternal life, unconditional happiness, unconditional freedom, unconditional. At ilang beses ko yan napatunayan. Ilang beses ko din naranasan yung sa ibang tao. Kahit healed na ako, babalik. May mga taong ipaparamdam yung crucifixion sa'yo na yan. Na naranasan mo sa spiritual na challenges or yung healing na yan. Or pagsubok na sinasabi nila, pagsubok sa when time comes, God will, nakalimutan ko yung lagi kong naririnig nung nag-school ako noon sa high school sa isang Catholic school. When time comes, God will come in your life and give a very heavy, hard test. Then, makikilala mo din at sino yung Diyos na yan kahit pinag-aaralan mo siya. Oo, makikilala mo, pero mararamdaman mo talaga. So, yung ibang tao na, imbis na pasalamatan yung magpasalamat sila kasi may dumating sa buhay nila na nag-advise doon sa mga crucifixion or healing or pagsubok na yun na dumating sa buhay nila, ay may mga taong willing na magbigay ng advice, motivation, bigyan ng buksan yung spiritual fighter nila. Pero sa kanila, mas paaalisin pa nila or madami silang sinasabi na hindi maganda. Ako, sana may mga taong dumating noon, pero ang dumating ay ang Diyos. Kaya andito ako ngayon
na parang nagsasalita din sa inyo na iba yung content ko. Kasi pasasalamat ko din sa kanya at pagmamahal din sa kanya sa kapalit sa pagmamahal niya na binigyan niya sa akin. Na very willing akong gawin to para sa kanyang creation. Tayong mga tao. Kasi yun naman ang kagustuhan niya. Yun din naman ang contract namin nung first time healing ko. May part na sinabi ako na nag-agree ako na gawin ito. Na kahit anong mangyari, kahit anong sabihin man ng mga tao, gagawin at gagawin ko. Kasi siya ang confidence and courage ko. Na yung mga negative na sinasabi nila ay pumapasok lang dyan, lumalabas doon. Kung naapektuhan man ang pride and ego ko, lalabas yung insecurities ko, ang paraan ko lang naman yan is i-accept ko na naramdaman ko yun. At biglang gagaan yung pakiramdam. Yung part na kunwari na apektuhan ka sa post ng taong to or sinabi ng tao, kasi minsan may kausap ka, tapos parang may sinabi siya na hindi mo nagustuhan. Yung kunwari akala mo naman. Yung parang may pagganun pa. And self-accept natin na narinig natin yun. Hay, baka pinapatamaan na naman yung pride and ego. And doon magfo-forward ka na, ay gusto ko talagang lumakas sa pride and ego na yan at sa loob. Ayaw kong mawala ulit yung confidence and courage kasi yun yung paraan na pababain din yung self-esteem eh. Yung iaalaw mo yung sarili mong masasaktan. Oo, nasaktan ka, pero huwag mong ialaw yung sarili mo na laging nasasaktan. Kaya, pupunta ka dun sa reflection and acceptance na naramdaman mo yun. And lalo ka pang lumalakas. I-apply nyo. Kahit sa isip lang yan. Yung confidence and courage na maglakad ka dyan na walang mangyayari sa'yo. Na iisipin mong lahat ng gustong, kasi hindi lang dahil sa nagko-content ng ganito yung katotohanan, yung sinasabi mo lahat ng hindi magandang pag-uugali ng tao or yung traits or napapansin mo. Pero meron talaga yung pag-isa kang mabait na tao, meron yung isang mga tao dyan na gustong alisin ka sa pagiging mabait na tao at maging katulad mo sila. Pero tingnan mo nga yung hindi maganda ang ugali. Sila din, di ba? Yung nag-aanuhan. Kaya ikaw na mabait na tao, manatili ka. Idagdag mo pa ang Diyos sa buhay mo. Kasi sila din ang nagsisiraan eh. Yung tinitignan lang nila is yung benefits nila sa materialistic world. Kung anong makikita nila na pwede nilang panghawakan doon sa taong yun. At mag-go forward sila at kunwari makikipagkaibigan. Parang manipulation, gaslight din yon at paglalay sa sarili. So kung kahit wala kang kaibigan, mostly ng pamilya mo against sa'yo, basta ang importante, alam mo na andyan ang Diyos. Kasi ang energy na binibigay ng Diyos na protection sa'yo is isang energy ng pangkaramihang tao. Kaya feeling mo ang dami-dami mong kakampi. Kahit alam mo ang Diyos ang nasa tabi mo. Kasi mas malaki naman yung lahat naman tayo hawak ng Diyos. Kaya ipaparamdam talaga ng Diyos na para kang ang dami-dami mong kasama dyan. Na kahit alam mo na, mag-isa mo lang. Pero confident and courageous ka pa rin. Naglalakad kahit mag-isa sa buhay mo. Na kahit hindi ito ang ginagawa mo, pero yung araw-araw na ginagawa mo sa trabaho, or sa pagta-travel, pag lumalabas ka, confidence and courage ka pa rin na walang mangyayari sa'yo. Walang accident na mangyayari. Meron, pero minimal lang. Kasi minsan hindi natin tinitignan yung dinataanan natin. Hindi natin tinitignan yung paligid natin. Ka-accident naman kasi tayo din mismong may kasalanan kasi hindi natin nakikita na madulas pala yung daanan na yun, yung tuloy. Tapos bangin pa to. Nadulas tuloy tayo, nahulog tayo. Minsan, kasalanan din kasi natin. Hindi natin tinitignan.
O yung sasakyan, kunwari, kung gumamit tayo ng sarili nating sasakyan, hindi muna natin chinek bago umalis. Or chinek man natin, ay hindi, baka pwede pa. Pwede pang gamitin. Parang ganun yung mga pag-isip kasi natin. Pero the best, kahit ganun, prayers is the best pa rin. Yung connection natin sa Diyos, sa panalangin na yan. So ayan, kung paano mo mapanatili din yung ace in peace sa'yo, kahit na may mga taong darating na sisira niyan, pero step forwardly, accept that challenge. Na yung mga darating na yan sa buhay mo ng mga tao is test yun para lalo ka pang lumakas. Hindi para lalo kang maging bitter na person. Na maging katulad mo sila na, kasi inalaw mo eh. Kaya ako inaccept ko din na akala ko ganito ganyan. Ayun pala, inaalaw ko sila na gawin nila sa akin yun. Nung inaccept ko na yun, parang bumait yung mundo sa akin. Yung, alam mo ba yung, wala ka namang ginawa sa kanila, pero lahat ng nakakasala mo is, wow, ang bait. Ay, wow, nag-great. Ay, wow, nag-smile. Ay, wow, bigla kang kinausap, pero yung taong yun, hindi ka naman kinakausap before. Biglang kinakausap ka ng hindi bitterness. Biglang naging jolly yung tao yung most ng nakakausap mo is jolly na person. Pero nung kinausap niya yung isang tao, biglang naging bitter. Minsan, yung taong kinakausap natin is depende rin sa mood natin. Kasi umiiral nga tayo sa energy and frequency. Parang vibe ng taong yan kung anong pakiramdam natin. Kasi pag nahil ka talaga at alam mo mag-reflect, mag-accept, mag-repent ng kasalanan mo, magiging mabait ang mundo sa'yo kahit yung mga taong hindi maganda ang ugali. Yun ang meaning ng hindi natin i-aalaw na maging, hindi lang sa pupunta ka doon na or makikipag-argue ka para ilaban mo yung karapatan mo. Pero, nilaban mo spirituality. So, ilalaban ka din ng spiritual. Na dahil ginawa mo yung inner self work, inner self, or binaba mo yung pride and ego mo, okay, magiging mabait ako sa'yo. Sasabihin ng universe. So, sasabihin ng universe sa mga tao, yung taong to maging mabait kayo. Parang ganun, na sa teacher, kung kunwari may binuli yung mga bata, ano yung ginagawa nyo? Sabi ng teacher, di ba? Hindi yan maganda. Dapat maging mabait kayo sa isa. Yan din ang gagawin ng universe sa'yo. Through energy and frequency. And alam ng mga tao, through their senses. Kaya, simulan nyo na ngayon, iayos yung relationship nyo sa Diyos. Sa ating Ama na Panginoon. Kay Jesus Christ. I-crucify nyo rin yung sarili nyo. And go forward. Na maging warrior. I-accept yung challenge. Ang formula lang naman is reflect, acceptance, and repent. Tatlong klase na dapat sabay-sabay yan. So, sabi ko nga, nung isa sa video ko is, be thankful na may dumarating na katulad namin na nagsasabi sa inyo kung paano gawin kasi mas madali. Kaysa kami na nakaranas ng hindi ma-explain para lang sabihin sa inyo na darating ang panahon na ganito. Kakayanin nyo kaya? Kaya hanggat maaga pa, gawin nyo na. Ilang beses ko din naisip to na bakit dumating sa akin pang susumbat kaysa naman advice and motivation. Yun pala, isang part nung task din. And dahil sa mga pang susumbat ng mga tao, ng sarili, ng Diyos din, syempre, ang unang mabavibe mo sa Kanya at communication niya is pagsusumbat para malaman niya kung anong nasa dyan at dito. Pero kalaunan, biglang bumait. Mostly, mabait na.
Parang yung first lang naman, ang pinaka-harsh and worst. Pero, pag ginawa mo yung naturally yung reflect, repent, and reflect muna, acceptance, and repent, is, doon naman niya malalaman kung talagang kusa mong ibibigay yung reflection, acceptance, and repentance. Kahit may doubt, kahit may fear, basta alam niya ginagawa mo yung best. Alam ng Diyos na ginagawa mo yung best mo. Kaysa naman, totally, lagi kang naka-crucifixion. Isa kang bitter na tao. Yan dahil sa mga hindi mo magandang nararanasan sa araw-araw na buhay mo, sa oras-oras. Bitterness din sa ibang tao. Wala na. Nakakagawa ka na ng hindi maganda. Yung pag-iisip, pagsasalita, paggagawa ng hindi maganda sa kapwa. Yan ang meaning ng karma. Kasi hindi lang yung gumawa ka ng masama, may consequences. Pati ang pag-iisip, pagsasalita. Kaya naapektuhan yung business natin. Naapektuhan yung communication natin sa ibang tao. Imbis na maganda yung minsan nakakapagsalita tayo ng hindi maganda sa tao. Kaya minsan iniiwan tayo, di ba? Or iniiwasan tayo. Na akala mo nakakuha ka na ng kakampi. Minsan, sa first, agree yung mga tao eh. Sa mga rumors mo or binigay mo na hindi magandang haka-haka or rumors or kasinungalingan na kwento sa isang tao, is maniniwala yung mga tao. Pero pag napatunayan nilang hindi totoo, di ba iiwasan kanila sa huli? Na-crucified ka uli. Dahil sa greediness, jealousy, and envy na part. Meron ka nun kasi bakit mo ginawa yun? Sa taong yun na binigyan mo ng kwentong hindi totoo. Kung hindi ka nag-envy, bakit mo ginawa yun? Kung hindi ka nag-jealous, bakit ginawa mo yun? Kung wala kang naramdaman na greed, bakit mo ginawa yun? O di ba? Kahit pag-iisip, pagsasalita, ang laki-laking kasalanan. So karma mo talaga na ganyan talaga ang laging pag-iisip mo, pagsasalita mo sa ibang tao at gawa mo. So kaya andun din yung natakol ko sa ibang video na minsan ikaw pang may kasalanan na napahamak ang pamilya mo or ang sarili mo. Yung kakaisip mo ng hindi maganda, pagkasalita ng hindi maganda, kagagawa ng hindi maganda, inapektuhan mo ang health mo. Mamaya dahil dyan, sa pagkaka-bitterness mo, kung ano-anong sakit na dumarating at lumalalala pa. Napapasa mo pa sa generations mo. Yan din ang meaning ng karma. Kaya tuloy yung generations mo nahihirapan abundantly in prosperity. Na kahit anong gawin nila, anong hard work nila, kahit anong bait nila sa kapwa nila, parang ang mundo ay pinagbagsakan sila na sinasabi nila. 36 generations. Nasabi ko na sa ibang video to. Grabe, 36 generations. Tapos, iwan pa natin kung yung last 36 sa generations na yun is kakayanin na makawala sa curse na nagawa natin sa generations natin. So, I hope naintindihan nyo kung anong meaning ng karma. Kasi, balibalita rin man natin ang meaning, ganun talaga. So, ikaw din ang gumawa ng paraan, kaya lagi kang makakapag-isip ng hindi maganda, ng nakakapagsalitang hindi maganda sa kapwa mo, nakakapagawa ng hindi maganda sa ibang tao or sa sarili mo. Kasi, ikaw din mismo gumagawa. So, parang ginawa mo nung una, sa pangalawa, ganun din, sa pangatlo, pang-apat, panglima, parang ginagawa mo na siyang normal routine. Bumabalik sa'yo, nai-imbos pa yun, nasa sharpen. Parang nai-apply mo na rin sa pag-isa kang father or mother, nai-apply mo na rin sa loob ng bahay at nakikita ng mga bata. Kaya yung mga namanan nila sa inyo, nai-imbos na sa sharpen at nagiging ganun sila.
Yun ang meaning ng karma. Nai-imbus din ang laziness na sinasabi nila doon sa part na yun. Kasi imbis na gawin mo ang karapat-dapat para mag-perspire ka kung talagang gusto mong yumaman, mas lalo pang iniimbus mo yung kaiisip at yung complain and compare, yung immaturity part mo, yung pagiging kid energy. So, lalong nagiging laziness. Ang katumbas kasi nun is na curse is laziness. So, evil ay yun, di ba? So, pag lazy person ka na nga, lalo ka pang magiging lazy. Di mabigat talaga yun. Magiging lazy ka talaga. Wala kang iisipin kahit ito hindi nagagana. Yung creativity niya, yung determination, yung energy na sinasabi nila madidrain din. Yun din ang katumbas na karma. Ng hindi natin pag-iisip ng maganda, lalong ay laging hindi maganda na pag-iisip, pagsasalita, gawa sa ibang tao, paulit-ulit. Nadidrain din yung energy. Yan ang karma. Kasi parang hindi natin naintindihan yung the whole na karma eh. Of course, kailangan talaga nating sabihin. Kasi oo nga no, nung ako noon, kaya may part na lagi akong nalilazy or parang nadidrain yung energy ko ng walang dahilan at dahil sa complain and compare din yung kaisip ng hindi maganda sa buhay natin, kasasalita. Pero ngayon na na-heal na yun, parang biglang nawala, blanco. Parang yung mag-iisip ka na lang ng, kasi gumagawa ako ng ganito, di ba? Mag-isip ka na lang ng next topic at pag may makikipagkwentuhan sa'yo, paano kaya sisimulan yung kwento namin? So, hintayin mo na lang magkukwento siya kasi wala nga. Minsan, pag may gustong taong makipagkwentuhan sa'yo, mostly na first na tatanungin mo is about negative, di ba? So, nag-a-adjust pa about positivity. Of course, new beginning eh. Nagsisimula pa lang sa new beginning dahil sa healing na yan. So, just go with the flow na sinasabi nila. Darating at darating din yan yung magiging okay lahat. So, I hope may natutunan kayo. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share to my next videos. So, ipag-pray natin yung mga napapansin natin na mga kasama nating tao kasi kapatid natin sila sa Diyos. Sisters and brothers natin. Bata man o matanda, ipag-pray natin na magbago na ang mga tao. Iayos natin ang mga sarili natin. Kasi pinapakinggan tayo ng Diyos. Gumagawa ng paraan. Sa prayer na yan, gumagawa ang Diyos ng paraan. Lalo't lalo kung yung prayer mo merong kasamang hope na lumalaban yung prayer. Na binibigay talaga niya yung lakas niya sa prayer na yun. Na gustong-gusto niyang mangyari. Hindi yung prayer na yung pag-iisip ng hindi maganda, pagsasalita ng hindi maganda sa kapwa mo. Kasi hindi papakikinggan ng Diyos talaga yun. Hindi iba nang nakikinig doon sa prayer na yun. Evil energy na po. So, kailangan talagang alam natin ang tama at mali. Thank you for hearing me and watching me. See you again in my next videos.